Sister Kingshi, Ha? sa tingin mo malapit nang bumalik ang Panginoon? Oo. Sabihin mo sa akin, anong gawain ang gagawin niya pagbalik niya? Aba, syempre, dadalhin niya tayo sa kaharian ng langit. Paano niya tayo eksaktong dadalhin sa kaharian ng langit? Ha? Nasaan ba talaga ang kaharian ng langit? Saan ba talaga tayo dadalhin ng Panginoon? Pagbalik ng Panginoon, Ah. basta na lang siya mag-shwa! Shwa! Sure? At pagkatapos, dadalhin niya tayo sa mga ulap kasama niya. Syempre, nasa langit ang kaharian ng langit. Ang masasabi ko lang dyan, Ha? hindi ako sumasang-ayon sa'yo. Ganon? Bakit hindi? Sabi ng Panginoong Jesus, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Tapos, sa pahayag 11:15, anong sinasabi ron? Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Napakalinaw ng sinasabi ng Panginoon. Ha? Ang kaharian ng Diyos ay itatayo sa mundo. Ah? Naniniwala ka bang matutupad ang sinasabi ng Diyos? Aba, oo naman oh, syempre. Pero kung ang kaharian ng Diyos ay itatayo sa lupa, Tama. kapag dinala tayo, saan tayo dadalhin? Sa totoo lang, hindi ko naisip yun noon, ha? Ay, pambihira. Paano mo nagawang kalimutan ang ganong kahalagang katanungan? Anong problema? Ay, nagkakamali ka sa isang napakahalagang bagay. Teka, paano ako nagkakamali sa isang napakahalagang bagay? Pwede akong umasa sa Panginoon. Ah. Hindi niya ako pababayaan. Lagi kang nakatingin sa langit, hinihintay na bumaba ang Panginoon mula sa mga Oo. ulap para dalhin ka, paakyat sa mga ulap para makasama niya. Tama, tapos? Pero pag sigaw nila na dumating na ang kasintahang lalaki pag hindi mo siya sinalubong at Oo. mapalagpas mo ang pagkakataon madala sa kaharian ng langit, iba pagkakamali yun sa mahalagang Kung bagay? sasabihin mo yun sa ganung paraan, mukhang ganun nga ang ginagawa ko. Ngayon, ang buong mundo ng relihiyon nangangarap na madala sa kaharian ng langit. Ha? Sa palagay ko, isa ka sa iilan na nakakaintindi nun. Ay, sabihin mo sa akin, paano darating ang Panginoon? Anong gawain ang gagawin niya pagbalik niya? Napakalinaw ng sinabi ng Panginoong Jesus. Linaw? Makinig kang mabuti. Sige. Narito, ako'y nakatayo sa pinto at tumutuktok. Kung ang sino may duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Anong hahapong kasalo niya? Pagbabasayo ng salita niya, pagdinig sa tinig ng Diyos at pagtanggap sa katotohanan na ipinahayag niya sa mga huling araw. Teka, meron ba yung basihan sa Biblia? Meron siyempre. Ha? Sabi ng Panginoong Jesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi niyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sinabi nga yun ng Panginoon sa atin. Bukod doon, sinasabi rin sa pahayag 2:7, Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. at sa unang sulat ni Pedro 4:17, Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. nililinaw ito ng mga propesiyang yun. Ha? Ang Panginoon ay muling darating sa mga huling araw para gawin ang gawain ng paghatol. Ha? Naniniwala ka ba ron? Kung sasabihin mo yun ng ganun, masasabi kong oo. Pwes may sasabihin akong magandang balita. Sige. Mga huling araw, pag tinanggap natin ang paghatol ng mga salita niya, pinalaya ang sarili natin sa kasalanan at madalisay, Teka. makakapasok tayo sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na... Sandali lang. Ha? Tayo bang tinutukoy mo? Oo. Tayo ba? Oo. Hahatulan tayo para makapasok sa kaharian ng langit? Oo. Nako, hindi tama yan. Bakit naman hindi? Nang manalig tayo sa Panginoon, pinatawad na tayo at iniligtas ng pananalig. Oh. Pagdating ng Panginoon, direkta tayong dadalhin sa kaharian ng langit, hindi na tayo kailangang hatulan ng Diyos. Maayos na ang lahat. Sa ngayon, ang kailangan lang natin... Konting swerte? Hindi. Kailangan na lang nating madala. Ay. Ang masasabi ko lang, Ha? medyo hindi pa rin ako sumasang-ayon sa'yo. Bakit naman hindi? Lahat ba ng pinatawad? Makakapunta sa kaharian ng langit? Oo naman. Sinabi ba yon ng Panginoong Jesus? Ah. Sinabi ba yon ng banal na espiritu? Hindi nila yun sinabi. Di mo nakita ang punto Teka. ko, ha? Pero ang sabi ng apostol na si Pablo, Ha? ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Di ba nangangahulugan yung hindi tayo hinahatulan pag naniniwala tayo sa Panginoon at napatawad na tayo, kaya pagdating niya, dadalhin niya tayo sa kaharian ng langit? Sino bang Panginoon? Si Pablo o ang Panginoong Jesus? Ano ka ba? Siyempre yung Panginoong Jesus ang Panginoon. Sinong naghahari sa kaharian ng langit? Ang Panginoong Jesus o si Pablo? Siyempre yung Panginoong Jesus ang naghahari sa kaharian. Pinapapasok bang mga tao ron base sa sinabi ng Panginoon o ni Pablo? Siyempre, base dun sa... Ha? Siyempre, base sa mga salita ng Panginoong Jesus. Kita mo nang ibig ko sabihin? Hindi sinabi ng Panginoon na yung mga pinatawad makakapasok na sa kaharian ng langit. Pero- Kaya hindi mo ba masasabing produkto lang yon ng haka-haka natin? Nang haka-haka natin? Ganun nga. Isipin Oh. mo. Sa paniniwala sa Panginoon, pinatawad na tayo. Pero lagi pa rin tayo nagkakasala at di maisagawa ang salita niya. Totoo naman yon, hindi ba? Oo. Pag pinatawad na ba tayo, ibig sabihin dinalisay na?
Sa palagay ko, hindi pa. Sinasabi sa Biblia, Ha? ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Kung labis na nagkakasala gaya natin, angkop ba tayong pumasok sa Kung kaharian ganun, ng Diyos? hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit dahil lang pinatawad tayo. Oo, tama. Yung pagpapatawad sa atin, nangangahulugan lang yon na hindi tayo hahatulan ng batas. Ah. Pero di ibig sabihin nung wala tayong sala. Hindi ibig sabihin na dinalisay na tayo at madadala na sa kaharian ng langit. Teka, kung ganun, paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit? Dapat tayong magpatuloy ayon sa salita ng Panginoon. Tama yan. Ano bang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 7:21? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kita mo? Ha? Yung gumagawa lang ng kalooban niya, sila lamang ang mga tao na makakapasok sa kaharian ng langit. Aba, may katuturan yan. Ha? Nagsisikap tayo, gumagawa, tumatalikod at gumugugol sa ngalan ng Panginoon. Oh. Kinakalat ang ebanghelyo at nagtatayo ng mga iglesia. Di ba Oh. magawa yun sa kalooban ng Diyos? Talagang kumpiyansa siya. Ang masasabi ko dyan, Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mong yan. Bakit? Ginaya Ano pa bang mali niya sa ako, mga ha? sinabi ko? Sige, tatanungin kita. Ha? Nung panahon ng mga Fariseo, di ba naglakbay sila ng malayo para ikalat ang ebanghelyo? Ganun nga. Pero anong ginawa nila nang nagpakita ang Panginoon? Ang ginawa nila, ipinako nila ang Panginoon sa krus. Kung gano'n, ginagawa ba nilang kalooban ng Hindi, Diyos? nilalabanan nila ang Panginoon. Kitam? Hindi lahat ng bagay pagsunod na sa kalooban ng Anong Diyos. ibig mong sabihin? Ang paggawa sa kalooban ng Diyos ay ang pagsasagawa ng salita niya pagsunod sa Kanya. Ah. Pamumuhay ayon sa salita niya anuman ang sitwasyon at hindi na pagkakasala at paglaban sa Diyos. Ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Kung ang ibig mong sabihin ay pagsasagawa, pagsunod at pamumuhay ayon sa salita niya, mukhang hindi nga. At ngayon, alam mo na kung ano tayo. Ha? Mga matagal nang nananampalataya sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, makasalanan pa rin. Pero- Marami na tayong naging hirap na kulong Ha? na, pero para lang yun sa mga biyaya katanyagan para sa pakinabang karangalan. Sinisisi at hindi natin siya nauunawaan kapag may mga pagsubok. Lumalayo tayo at tinatraidor natin siya. Base sa lahat ng ito, talaga bang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos? Para yung pagsuot ng damit na may larawan ng Diablo. Ha? Naku, nababalo tayo ng kasalanan. Naku po. Hindi nga talaga to paggawa sa kalooban ng Diyos. Pero, ang pinakamalala, gawain ng paghatol, maraming hindi nagsisiyasat. Nilalabanan pa nila ang Panginoon ayon sa mga pagkaunawa nila. Makakapasok ba sa kaharian ng Diyos ang mga ganoong tao? Tatanungin kita, Ha? araw-araw tayong nangungumpisal sa Panginoon. Nangungumpisal, nagkakasala. Hindi natin mapigil kahit pilitin. Oo nga. Bakit ba hindi natin matakasan ng pag-aalipin sa kasalanan? Ang punot dulo ng lahat, isang bagay lang. Ano yun? Masyado tayong natiwali ni Satanas at makasalanan ang kalikasan natin na lumalaban sa Diyos. Makasalan ng kalikasan? Oo, gaya ng kayabangan at pagmamagaling natin, Oh. panlilinlang, kasakiman at kabuktutan, kasamaan at katakawan. Kung pipigilin lang ang laman, sino makakalutas sa masasamang disposisyong ito? Lagot na. Ha? Hindi ito maganda. Ang alin? Wala na tayong pag-asa. Anong gagawin natin? Ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ang makakalutas dito. Talaga? Para iligtas ang tao, ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Sa paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos, Ha? nadadalisay ang tiwali nating disposisyon at hindi na tayo nagkakasala sa Diyos. Aba, napakaganda niyan. At dahil nauunawaan na natin ang katotohanan, kahit linlangin tayo ni Satanas, makikita natin ang mga pakana niya at makakatayong saksi para sa Diyos. Ito talaga ang kahulugan ng pagpapasakop at pagsamba sa Diyos. Tanging sa paggawa niya tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kung ganun, kung ang pagtubos lang ng Diyos ang tatanggapin natin, Huh? pero hindi ang paghatol niya sa mga huling araw, Oh, nalalakawan natin ang pinakamahalagang hakbang sa pananalig. tama yan. Kung di mawawalang tiwaling disposisyon natin, 1,000 beses tayong mapapatawad sa kasalanan natin, pero di makakapasok sa kaharian ng Naku, langit. alam nyo, tingin ko naiintindihan niya na sa wakas. Teka, sandali. Ano yun? Paano ginagamit ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para dalisayin ng tao? Ang mga salita niya ay nagbibigay ng malinaw na sagot sa tanong na yan. Sige, kung ganun, basahin mo na. Sige. Makinig ka ha. Nako, ayun na naman siya. Sabi ng makapangyarihang Diyos, gumagamit si Kristo ng iba-ibang katotohanan upang turuan ang tao sa mga huling araw. Ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Ganun pala. Partikular na, ang mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Pinapahayag ng Diyos ang katotohanan para ilantad ang diwa ng tao at suriin ang mga salita't kilos nila. Tama yan, ituloy mo lang ang pakikinig. Oo. Sa kanyang gawain ng paghatol, hindi lang nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa ilang salita lang. Anong ginagawa niya? Inilalantad, pinakikitunguhan at tinatabas ng pangmatagalan. Ang ganitong mga paraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lamang tinataglay ng tao.
may katuturan yan. Ang ganitong mga paraan lang ang tinuturing na paghatol. Sa ganitong uri lang ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng gusto na magpasakop sa Diyos. At bukod dyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ay,